Ayan guys, so dito tayo sa Kawasaki Imus. Kasi ayun na, wala na akong abdo. So pinang down ko na. Walaan nyo kung ano yung motor na kinuha ko. Yan. Ito sana ZH2 eh. Kaso kailangan daw dalawang kidney. Kaya hindi ko kinuha. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung ginawa kong bike. Tapos yun na nga, nabenta ko na si Cafe 400. So kasi kailangan eh. Ito ang gaganda ng motor dito. Pero sige na nga, ayaw ko naman bitin. Ito yung ginawa kong bike. Pakita ko sa inyo. Ayan. Okay, anong motor yan? G900 SE. Yan, na-activate pa. So malapit nang makatapos, pwede nang umalis. Nakakabit na yung battery. Ayan, may side mirror na rin. Ayan si madam. Thank you madam. Thank you. Ayan guys, so ito na, nakuha ko na si Z900. Okay. So grabe, sobrang saya ko ngayon. So sobrang nagana yung dibdib ko, parang gusto sumabog sa excitement. Ayan, start natin. Neutral. Thank you boss ha. Thank you ha. Eh, ingat po. Ingat din. Ha? Okay. Ayun na. Let's go guys. Ito na. First ride natin. Ayusin mo na yung side mirror. 60. Kaya, naka-record ba tayo? Naka-record. Super happy and thankful. Damn! I get to share yung love ko for K-pop, and you guys can also share your love for K-pop. Yan, so grabe. Ibang level talaga yung saya na naramdaman ko. Naninibago pa ako sa sensitive na ang sensitive ng throttle. Naka-low lang yung power mode niya kasi syempre baka naninibago pa tayo. Pero yun nga, gusto ko magpasalamat kay Madam kasi nasbasan tayo ni Madam ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong motor. Syempre kung may asawa ka or may family ka, hindi ka naman basta magre-rely lang sa sarili mo so kailangan may bas-bas din ng asawa mo, di ba? Ayan din Madam. Thank you Madam. Asawa ko na always supportive. Grabe, gusto ko maiyak. Ibang level to. Sobrang thankful ako. Ay, ayun na nga. So papagas muna ako kasi wala nang gasolina. Worth 150 lang daw yung kinarga. So papagas muna tayo. Ayan, so ako 6 foot ako, 6 flat even. Ayan, flat footed naman yung stance ko. Ayan pa ako nakababa. Ayan guys, so nagpalit ako ng battery dun sa Petron, tapos nagpagas na rin ako kasi biglang namatay yung battery ko Ayan na siya, dito na kami sa Vermosa. Ayan, bakal na pa ako sa pag shift. Pero grabe, iba talaga pag 4 cylinder yung motor.
Yun, ang ganda. Iba talaga yung feeling, iba yung tunog. The best. Yun to, so uwi na ako. Wala naman akong gagawin. Siguro magpupunas-punas kasi kung makikita nyo parang hindi ko alam kung naulanan ba to or what. Ang dami yung alikabok. Tapos umorder na ako ng sliders. So pagdating mamayang gabi, i-install ko na rin agad para siyempre for safety, di ba? Wala ibang masabi kundi thankful ako, salamat sa asawa ko tsaka sa pagkakataon today na magkaroon ng ganitong klaseng bike. Kasi wala naman talaga to sa plano, pero buti na lang din. Ayun nga, binenta ko na si Cafe 400. Wala kasi biglaan din kasi yon. So dahil ewan ko ba, bira ako siyang gamitin, tsaka napaisip na ako ba't di ko ka-post ko, kaya baka may bumili. Ang bilis, pagka-post ko doon sa mga group chat ng Cafe 400, may nag-message agad. So ayun, nagkasundo ka agad ako, nag-deal agad kami. So shout out kay madam, babae pa naman yung bumili. So thank you sa smooth transaction, and ayun, dali mong kausap, so thank you po. So yun nga, wala naman ako naging problema kay Cafe 400. Talagang siguro na outgrow ko lang siya. Kasi parang parang nakukulangan na ako may mga sa puso ko iba talaga, parang screamer bike talaga gusto talagang inline 4 na tunog ang gusto, tsaka yung feel. Ayun, pero nung nilet go ko siya, si Cafe 400, wala naman ako naging problema sa kanya. Talagang maayos siya, kung nakita nyo naman, di ba? Palit ako ng gulong, pina-repaint ko yung ilaw. Very good condition yun, walang leak, walang accident, walang bagsak. Yun lang, talagang garage queen talaga yun. So napakaswerte nang nakakuha nun, kasi bihira lang nagamit So nung nabenta ko, nasa 3.8 yung odo niya. So 3.8 yung odo. Ayun, so ito bagong chapter na motorcycle life ko. Kasi siyempre attention natin mukhang dito na mapupunta. Kaya lang ang gas slow pa ng shifting ko. Hindi bago pa ako Ayun, di bali may Faccio pa naman, tsaka si RC250. So ngayon ang project ko is pakinisin ko si RC250 kasi gusto ulit mag-ride ng asawa ko, mag-practice. So papakondisyon ko siya para yun, kasi yung goal namin gusto ko maturuan yung asawa ko mag-manual para paras kami makalayo, maka-expressway. Yan, tapusin ko na rin siguro yung vlog dito. Ito, nangangapa pa ako dahan-dahan lang, ayoko maging kamote. So tapusin ko na yung vlog dito. Thank you guys for watching, and see you sa next vlog.